Hi guys, it's me again, Lion Eyes Official, nagbablog para sa inyo ng pawang katotohanan lamang at walang halong kasinungalingan. Ito ay vlog na totoo ang nilalaman. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat po ng ating mga subscribers, viewers, and followers sa ating FB page. Sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. So, ang topic po natin for today ay tungkol po doon sa podcast ni Pangulong Bongbong Marcos. So, bago po natin umpisahan yan, update po muna tayo sa 20 pesos na kilo ng bigas. Titingnan po natin at panunuorin natin kung ano po ba ang naging feedback ng mga taong bumili at kumain ng 20 pesos na kilo ng bigas. I-credit po natin ito sa GMA News. Excuse me. Na ibinibenta ng gobyerno. Pinilahan sa Metro Manila ang 20 pesos kada kilong bigas na ibinibenta ng gobyerno. Makabibili na rin yan sa iba pang bahagi ng Luzon simula bukas. Pero hanggang kailan? Nakatutok si Ivan Mayrina. Mahaba pila para sa 20 pesos kada kilong bigas dito sa Agora Complex sa Nabotas. Anila, ano ba naman ang kalahating oras sa pila kung kapalit na may bigas na di hamak na mas abot kaya? Sa sobrang saya, naiiyak ako. Kasi kailangan po namin ito. Ako po ay senior citizen at PIUDA po. Itong P20 po is a conversion po ng ating P29 project ng Kadiwa. Ikalawang araw ito na pagbebenta ng murang bigas sa Metro Manila. Ngayon tapos ang election ban. Ayon sa Malacanang, iniutos si Pangulong Bongbong Marcos ang pagbebenta sa ilang Kadiwa Center tulad sa DA Central Office sa Quezon City, sa Barangay San Antonio, Parañaque, Amba Cooperative sa Valenzuela, Bureau of Plant Industry sa Maynila, Kadiwa Center sa Malabon, PNP SPD sa Taguig, Kalentong Market sa Mandaluyong at sa Public Market sa Pasay. Bukas naman, sisimula ng pagbebenta sa 32 Kadiwa Center sa Bulacan, Cavite, Mindoro, Rizal. We hope na kahit sa market po ay maibaba nila ang presyo ng bigas na hindi naman po din naaapektuhan ng ating mga magsasaka. Pero kung pabor sa mga mamimili, umaaring naman ang mga retailer dahil natitenga mga stock nilang mas mahal. Mas nabibili po yung P20. Nakatenga. Wala po. On your part, lugi. Oo. Malulugi kami. Pagka laging may stocks, malulugi kami. Pero sabi ng DA, Ililimit natin muna yung selling nila to a certain time para naman makapag-sell sila ng iba at another time. Para at least meron naman siyang makita. ang sinasabing stocks na nasa mga bodega ng NFA tinatayang tatagal hanggang sa katapusan ng taon. Pwede pa niyang mapalawig yan, pero hanggang 5 bilyong pisong subsidiya ang kakailanganin. Definitely po, we're seeing that it's very much sustainable because the supply is sustainable and the funding is sustainable. Nauna lang ibinenta ang 20 pesos kada kilong bigas sa Visayas na todo suportado ng mga lokal na opisyal doon bagong eleksyon. Yun nga lang may mga natalo sa kanila sa katatapos sa eleksyon, tulad ni outgoing Cebu Governor Gwen Garcia. Paglilinaw ng palasyo. Ang serbisyo naman po, sino man po ang nakaluklok dyan ay para sa taong bayan. So hindi po dapat gamitin kung nanalo o natalo ang mga kandidato. Sana tuloy-tuloy na ito. Masaya kami na mayroon ng 20 kilo na bigas. Malaki na yung tulong sa pamilya namin. Itay kinig na ko, ma'am. Nabot na akong iba ngayon at 20. Kaya ang mga nung ikang pinipito naman sa mo na nga. Itay nga na 20 kaya na 20 ba ito ay. Ito po ay malaking tulong po sa amin. Makakatipid na kami. Pwede nga, nanay ka 20 nga bukas. Kayo kaya, huwag ka na, magkuha na mong budget sa bukas ka na. Adlaw. Analitment yung mingaling abot ang 20 pesos nga gisaan. Sa atong presidente, salamat kay mo nang ituman ang tag 20 pesos na bugas. Ang laking epekto. Halimbawa, bumili kami na sa 60 pesos kilo na bigas, 50. Mayroon kapag benta na, pambili ng ulam. Ito yung 20 pesos na bigas na binibenta ngayon sa mga pagtihan. Nauna na sila kanina mag-food fight, pero ngayon pagkakataon natin sa media, para tingnan natin po ang mga kalikasan nitong P20, 20 pesos na bigas na binibenta ngayon sa mga Kadiwa centers.
So, ayan. Nag-enjoy po sila dun sa 20 pesos na kilo ng bigas. Ano? So, kung ako po, hindi na ako mag-iinarte dyan sa 20 pesos na kilo ng bigas. Kasi, hindi naman po yan pagkain ng hayop na tulad nung sinasabi nung kakilala ko, no? At least magandang quality niya at edible, di ba? O, sangka pa. Yun. So, dito na po tayo sa ating topic for today. Pero before that, wait lang meron din po akong ipapanood sa inyo. Pahapiyaw lang po doon sa podcast ni Presidente. Baka sabihin nyo po na nag-fake news tayo dito. Hindi po. Meron po tayong reference. Mahirap naman po kasing nagsasalita dito na walang basehan, no? Para maiwasan po natin yung fake news na sinasabi nila. So, wait lang po It's a lesson we learned from this election. Don't explain it to us anymore, just do it. Nagsawa na ang Pilipinas sa politika. Nararamdaman ko po sa inyo yung frustration niyo, no? Na may gusto kayong gawin pero hindi niyo magawa. Masyado raw kasi kayong mabait. Anong gagawin ko? Maging masamang tao? Siguro, dapat nga talaga maging mas mapagsik talaga. Inaamin niyo po ba na may pagkukulang kayo doon? Oo. Ang problema sa malalaking proyekto, di ba, transportation, Medyo matagal eh. matagal talaga. Sir, wala pa kayong sisipaking gabinete ngayon? Baka mangyari yan. Ang bait niyo, sir. Ha? Ang bait niyo talaga. Bakit? Hindi ko. Magko-confess ako dito. So, Gusto mo kayo, Mr. President? Abot. so pahapyaw lang po yan, guys, So, inamin po ni PBBM na may kakulangan sa kanilang serbisyo. At least, tinatanggap niya na may pagkukulang sila. Hindi po tulad nung kakilala ko dyan na ayaw tanggapin ng mga pagkakamaling mga nagawa nila. Ano po? At least, humble pa rin po ang ating presidente na siyang dapat para tularan po ng mga taong bayan. Alright? So, dito na po tayo sa shinare po ni TPL3, no, tungkol po dito sa appearance ni PBBM sa kanyang podcast. So, ika-credit po natin ito kay TPL3. Sabi niya po dito, to kill with kindness. Marcos Jr.'s olive branch is a weapon. He let the International Criminal Court arrest their patriarch, slowly dismantled their digital war rooms, and let the House take aim at the lunatic Vice President out to assassinate him. And now, with a podcast mic and a half smile, Ferdinand Marcos Jr. says, "Come, let's work together." It's a kind of political paradox that deserves its own genre. Compassion as a kill shot, diplomacy as dominance, and a man publicly offering reconciliation after privately orchestrating a strategic decapitation of a rivalry dynasty. PBBM resents podcast appearance with Anthony Taberna, his first in months to address the dramatic fallout with the Duterte family. Could have been a moment of self-defense. Instead, it became a stage of lethal calm, as if he was open to reconciling with the family of his former running mate. He replied with signature restraint, "Oo, ayoko ng gulo. Gusto ko magkasundo ang lahat ng tao. Halika, magtulungan tayo." Translation: Yes, I don't want trouble. I want to get along with everyone. Come, let's work together. But behind these soft cadence lies one of the most effective exercises of power in modern Philippine politics.
It's an open hand from someone who is virtually pulled and triggered already. This is not about peace, it's about control. The Machiavellian masks of kindness. To the politically untrained ear, PBBM's remarks just sounded presidential. Who wouldn't want a leader who prefers dialogue to drama, consensus to conflict? But this wasn't mere civility. It was optical dominance, a rehearsed act of magnanimity after months of allowing events to unfold in the exact opposite direction. When former President Rodrigo Duterte was arrested and extradited to the Netherlands to face crimes against humanity at the ICC, it happened on PBBM's watch. When the House of Representatives, helmed by his cousin, Speaker Martin Romualdez, launched investigations into VP Sara's confidential funds and later voted to impeach her, Malacanang didn't blink. When China-founded pro-Duterte troll farms were slowly purged from social media platforms and slapped with cyber libel complaints, the DOJ did not intervene. In short, Bongbong had every opportunity to stop the bleeding, but he let it bleed. So when PBBM now says, "Ayoko ng gulo," it isn't peacemaking. It's post-mortem. The political kill list. Despite his affectations of peace, the record shows a pattern of quiet strikes. The ICC card. After years of Duterte evading international prosecution, PBBM allowed Interpol to execute the ICC warrant. While he publicly expressed legal reservations about jurisdiction, his administration facilitated the logistics that led to Duterte's arrest and efficient transfer to The Hague. That's not neutrality, that's tactical compliance. Confidential fund crisis. It wasn't just a coincidence that confidential funds, the Duterte camp's favorite slush bucket, suddenly became controversial. It was a coordinated political siege, with the House mounting a public review of Sara Duterte's expenditures. Even her resignation from PBBM's cabinet felt less like a protest and more like an admission of guilt. Digital warfare takedown. The Marcos Jr. administration has quietly supported cybercrime initiatives that now target the China-founded pro-Duterte disinformation and misinformation networks, labeling them as fake news peddlers and national security threats. The message was clear. You want war online? Then your weapons will be seized. Well, this isn't just governance. It's regime cleansing, and it's working. Why killing with kindness works? What makes this strategy so effective is that it doesn't look like a fight. There are no angry press conferences, no vital rants. Only PBBM, seated calmly on a couch, sipping civility like English Earl Grey tea. The genius lies in contrast, while Duterte allies hurls invectives, threaten chaos, and mourn the ICC arrest of their Tatay Digong. PBBM remains a picture of restraint, and in a country weary of political mis-slinging, restraint becomes reassurance. This approach also exploits the basic truth about political spectatorship. Whoever looks angrier loses. And the Dutertes, practically stripped of real powers, allies, and troll armies, are the ones looking angrier and angrier every single day. It's not forgiveness, it's framing.
the most chilling line in PBBM's statement. Even if we can't agree on policy, even if we don't get along, let's just get rid of the mess. It sounds like compromise, but it's actually the final word. There will be no retribution, no counterattack, because he's already won. What remains now is to let his political opponents, still aligned with Duterte's, stew in their bitterness while he assumes the role of the reconciler-in-chief and continues to be President of the Republic of the Philippines until 2028. It's performative pacifism, power-cloaked in politeness. A cautionary note, still, for all its cleverness. The strategy has its risk. Kindness as a political tool must be handled with surgical precision. If overplayed, it could signal weakness or invite backlash from Duterte's rabid supporters who still command influence. And if PBBM's camp appears too gleeful in their decimation of the Duterte legacy, they risk becoming what they replaced: vindictive, tribal, and unrepentant. But for now, the president has pulled off a rare feat, humiliating his enemies without ever raising his voice. In conclusion, the smile that strangled to the casual viewer, PBBM's podcast remarks may have sounded like a call for unity, but read in the context of the last 12 months, they sound more like a eulogy, not for peace, but for a rival dynasty gasping its last breath. PBBM didn't jail them, PBBM didn't curse them. PBBM just let them implode while holding the door open. That right there, folks, is how you kill with kindness. So, who's the weak leader now? So, yun po yung sinulat ni TPL3 sa kanyang passage tungkol po dito sa podcast ni PBBM. So, ano pong sabi ni Senator-elect Bongo tungkol po dito sa reconciliation na sinasabi ni PBBM? Ang sabi po ng ating Pangulo, oo, ayoko ng gulo. Gusto ko magkasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Tapos ang sabi po ni Senator Bongo, kung gusto niyo po ng reconciliation, pabalikin niyo muna si Tatay Digong. Kasi siya naman po ang dapat kausapin. Siya yung Elder Duterte. Siya po yung nagserbisyo sa ating mga kababayan noong nakaarang 6 na taon. So, Senator Bongo, humihingi na nga po ng reconciliation ang ating Pangulo. Bakit po kailangan ninyong mag-demand o humingi ng kondisyones tungkol po dito sa reconciliation ng Marcos at saka Duterte? E di kung ayaw nyo pong makipag-reconcile, e di wag na po. No? Wala pong ano kay Presidente yan. Awan tinasakit nga bakrang na, orehang kayo nga makipag-reconcile kanya na. No? Oh, walang masakit na parte ng katawan ng ating Presidente kahit hindi po kayo makipag-reconcile sa kanya. And hindi po siya nakafocus sa mga Dutertes. To be reminded po accordingly, ito po ay mensahe niya po sa taong bayan na dapat po ay magkaisa ang bawat Pilipino, na siyang dapat
hindi po dapat tayo mag-away-away. For what? No? Pag nag-away-away po ba tayo? Yayaman po ba tayo? Ano pong mangyayari pag nag-away-away tayo? No? Kaya dapat peace lang po. Iset aside na po natin yung mga political issues na yan, no? Wala namang maitutulong sa buhay natin yan, no? So, yun lang po yung ating topic for today. So, salamat po sa inyong panunood. Pasensya na po at medyo inuubo po ang inyong lingkod. Pinipigil ko lang po So, ito na naman po ang inyong lingkod, si Lion Eyes Official. Nagsasabi sa inyong lahat na di baling konti ang views, ang importante hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. So, mag-ingat po kayo palagi. I love you all. Bye-bye.